Kumusta guys? Andito naman tayo ngayon. I-share ko lang itong aking ayusin na isang Eureka stand fan. Yan, isang electric fan. So ito, tingnan natin yung kanyang yung sticker. Wala na, burado na at napakaraming dumi. So matagal na itong na-stuck siguro. So ito guys, ay ang problema nito ay ayaw umikot. So yan, binuksan ko na. At titingnan natin yung kanyang LC, no? Okay naman yung kanyang bushing kasi pagka pinipihit ko ay umiikot. At pipray well siya, so ibig sabihin ay okay yung kanyang shafting o kaya bushing. Check natin yung kanyang plug guys. So ayan. At lagay muna natin yung sa number 1, yung kanyang switch. Ayan, para matesting natin isa-isa, no? Number 1, number 2, and number 3. So tapos gagamit tayo rito ng multi-tester para ma-check up natin yung kanyang power cord. Ayan. So yan, ang power cord ay ito yung kanyang power cord. Ayan. Testerin natin ito isa-isa. So ito yung kanyang power cord, yung tinatawag natin plug. Sinasaksak natin sa outlet, no. So dito tayo mag-i-start ng pagte-test, no. Isa-isa natin yung umpisa tayo sa neutral hanggang sa line. So yan, gumamit tayo rito ng multi-tester. Ayan. So hindi nagbi-blink yung ating multi-tester pagka tinetest natin yung kanyang plug. Pag sinusort natin, okay naman, no? So gagawin ko rito guys ay siguro kailangan natin itong buksan at titingnan natin yung kanyang pinakamotor. A few moments later. Ito na yung kanyang pinakamotor. Sobrang dumi ng kanyang motor. At ito naman yung kanyang mga accessories na binaklas ko. Lilinisan natin mamaya yan. So ayan guys, napakakapal ng alikabok, no? So tanggalin muna natin ng alikabok para maganda yung ating pagre-repair at makikita natin yung kanyang problema, no? So linis lang muna para mawala yung alikabok. Hindi tayo makapagka-repair ng maayos pagka marumi itong ating unit. So pagka ating nalinisan yan at okay na. Ito naman yung kanyang shafting at ito sa likod ay yung kanyang fan capacitor. Ayan. Fan capacitor 1.5 microfarad. So yan guys ay so okay naman yan guys, walang problema. Okay naman yung kanyang capacitor at shafting. One eternity later. So ayan guys, matapos ating linisan ay ito na yung ating electric fan. So napakaganda nitong mag-ayos, ganito kalinis yung ating aayusin, ano. Kita niyo naman, napakalinis na. So dito tayo sa unang test natin yung plug, no. Yan yung plug. So, testing natin yung sa kanyang ito muna tayo sa neutral. Yan yung neutral niya, yung kulay blue. So meron, no. Ayun. Meron yung kanyang neutral kasi gumagana yung ating tester. Sa line naman, ito yung kanyang line papunta sa switch. Ayan yung kanyang switch. Yan. So meron, pumapalo yung ating tester. So itong switch ay 1 by 1 ko tinetesting ay lahat ay continuity. So ibig sabihin na guys, ayan ay buo yung ating switch. So buo itong plug kasi nakapasok na doon sa kanyang linya. So itong gray, yung gray na yan na nakakonect sa kulay blue, yan. Papasok ito ng motor. So okay itong plug natin, no? Walang sira. So good ang ating plug, plastic plug natin. So focus tayo dito guys sa kanyang neutral. So kulay gray na to
diretso yan sa loob ng motor. So bubuksan natin itong motor para makita natin yung problema. So ayan, nabuksan na natin yung kanyang motor at tanggal ko na rin. At dito tayo ngayon sa may kulay gray. Susundan lang natin itong kulay blue na neutral papuntang kulay gray na papunta ng motor. Kung makikita nyo yung motor guys, meron pa siyang naka-cable tie pa siya, ayan, no? So hindi pa nagagalaw yung kanyang motor. Naka ano pa ng cable tie. So titingnan natin, babaybayin natin itong linya na yun na papasok sa loob. Nakikita nyo na yan. Tatanggalin natin yung kanyang cable tie. Yan. Sa ganitong pag-repair nito guys ay dahan-dahan na kasi yung cable nito ay sobrang liit. Itong cable gray na to guys, ito yung papasok doon sa loob. So tanggalin natin itong cable tie. Ayan, medyo madali lang tanggalin kasi malutong na yung cable tie dahil sa sobrang init ng coil. Ayan, yan, dahan-dahan lang natin tatanggalin yung parte ng kulay blue. So, yung gray na yan, nakikita nyo kulay gray, yan yung tinatawag na neutral. So ayan, dito lang tayo magpo-focus sa cable na neutral. Ayan, dahan-dahanin lang kasi pagka naputol yung wire, yung ano niya, magnetic wire, mahirapan tayo dukto yan kasi gabuhok lang. Kaya dahan-dahan lang, hindi naman mapuputol basta-basta yan, basta maingat na tayo sa pagtatanggal. Dahan-dahan lang at baka maputol ang magnetic wire. Ayan, unti-unti lang at matatanggal din natin yung kanyang mga spaghetti tube na tinatawag. So ayan guys, ito na yung ating hinahanap, ano. Ito yung nakakabit sa kanyang neutral. So ayan, diretso rin siya sa blue wire. Yan. So bali yung gray wire na yan ay nagigitnaan. So ang kadugtong naman uli niyan ay blue rin. So dulot-dulo ay blue. So puputulin muna natin para mailabas natin yung kanyang spaghetti tube. Yan, putulin natin. Yun. At pagkatapos ay hugutin natin yung spaghetti tube. So, ayan, ito na yung kanyang fuse, no? Yung tinatawag na thermal fuse. Pero ito ay tube type na electric fan. So, halos lahat naman ng mga electric fan na bago ay meron pa mga fuse tube type. So, ayan, ito, tetesterin natin ito kasi baka ito lang ang problema kaya ayaw umikot ng electric fan. So papalitan natin ito, no? Ayan, sobrang liit, hindi na makita yung kanyang ampere. So yan, so mga 1.5 lang siguro ito. Yan, hindi makita sa sobrang liit dahil napakaliit. So testerin na natin. Ayan, so tingnan natin. So ayan guys, tester natin. So walang continuity, no? Ayan, no? So ibig sabihin ito ay busted na. So papalitan natin ito. So dahil sa wala pa tayong available na ganitong fuse, so ang gagawin muna natin dito ay i-direct muna natin ito, no? Para malaman lang natin kung iikot o hindi. Nakita nyo yung kanyang blue na cable ay jumper muna natin ito sa gray na cable. So pansamantala muna natin ito direkta, no? Para malaman natin kung iikot. Pero tetesterin din natin yan kasi sa tester malalaman naman natin kung yan ay napalo. So ito na guys, naikabit ko na. Yan, hinihinan ko muna. So ingat-ingat lang kayo rito kasi yung magnetic wire nito ay sobrang liit.
Ang number 27 yata yung wire na yun. So, tester na uli natin yung kanyang plug. Tingnan natin kung papalo. So, pag ito pumalo, ibig sabihin ay okay na. So, ang problema nito ay fuse lang, no? So, tester natin. Gamit ulit tayo ng multi-tester. Ayan. Ayan, line at saka neutral. Ayun. Gumana na. Ayan, kita nyo guys. So, gumana na yung kanyang plug. So, ibig sabihin ay okay na ito kasi may continuity. May continuity na yung kanyang plug. So, ang problema ay fuse lang. So, sana okay na ito. Ayan. At test natin sa kanyang sa switch ulit para masigurado natin. Kasi mahirap kasi magbaklas ito eh. Tapos ibabalikin natin kapag walang continuity. So, ayan. So, okay na. Itong blue, anong kanyang neutral, no? So, bali yung fuse sa doon na nakakabit. So, ayan guys, ibalik na natin unti-unti, no? So, gagamit ulit tayo ng cable tie. Yan, para may fix uli natin. So, dito hindi pa tayo nagkabit dito ng fuse kasi hindi pa natin napapaikot eh. So, pagka napaikot na natin, saka na natin ulit kakabit yung fuse. At wala pa rin tayong available na fuse. So, maghahanap pa tayo. So, ito na guys, oh. Ayan. So, dahan-dahan lang, no? At mahirap kasi ang kanyang magnetic wire ay napakaliit, nabuhok lang, no? So, unti-unti. So, ang gawin naman natin dito ay ibabalik na natin ito sa sa kanyang case. Pagkatapos ay tetesteran natin, no? Doblehin lang natin ito ng cable tie para pagbalik natin ay matibay, ano? At hindi maghiwa-hiwalay. So, madali lang itong gawin guys, basta dahan-dahan lang, no? Step by step ang pagre-repair natin. So, wag lang natin mamadaliin, yan. So, pagka naikabitan natin yan, nalagyan ng cable tie. So, ibalik natin sa base niya. At pagka naibalik natin sa base, ang sunod na step natin dyan ay tinatawag na ground testing, no? Kasi pagka hindi natin yung ground testing, magbabakasan naman tayo, no? So, ingatan lang natin ito guys, ayan. So, check upin ulit natin para sigurado, no? Lagi natin check upin yung kanya magnetic wire. Kung may putol o wala. At pag wala naman, ayan, ipipix na natin ng maayos. So, ayan. So, kahit hindi naman tayo gumamit ng cable tie, kahit na yung meron tayong shoe thread o kahit na sinulid lang, pwede na rin yan. Basta may tali lang natin ng maayos yung kanyang mga terminal connection. So, ayan guys, kita nyo, okay na, no? So, matibay-tibay na rin ito. Ayan, ibalik na natin sa kanyang base at tayo ay mag-ground testing dito. So, bali ang kanyang fuse ay hanapin pa natin. So, pagka napaandar natin ito, saka na natin kakabitan ng panibagong fuse. Yung fuse siya guys, kung tawagin ay thermal. Pero sa ibang tawag naman na fuse tube type ang tawag dyan sa fuse na papalitan natin. So, ayan guys, at i-fix na natin. So, ayan, kita nyo na. So, ganyan lang, no? Napakadali at napakasimple, no? At sa pagkababalik ng kanyang base, kinakailangan na nasa align siya, no? Ikot-ikotin nyo lang kayo yung kanyang shafting para sigurado na walang So, ayan, dito naman ay ito na yung ating final testing, no? Mag-ground test muna tayo bago natin ito patatakbuhin at isasaksak sa kuryente, no? Ayan.
kailangan pihit-pihitin nyo itong kanyang shafting para walang pigil sa kanyang bushing. So ito, gamit ulit tayo tayong multi-tester. So mag-ground test tayo bago natin ito sasaksak sa power. Ayan, okay na, meron na siya. So ground testing tayo. Ayan. So gaya natin itong kanyang neutral. Test natin yan, sa body. Yan. Sa kanyang base. Yan. Yung motor. Sa kanyang base. Yan. So walang palo. So testing ulit tayo sa may kanyang line. Yan. Yung kulay gray ang line niya. Yan. So ayan, testing natin sa isa. Yan, wala. So bali okay na. So walang grounding. So ganyan lang guys ang gagawin natin sa pagtetest. So dito na tayo guys. Ayan, nakasaksak na. Ayan, okay na yung test natin. Walang sabit. Sasaksak natin ito para malaman natin kung iikot. Ayan. Dahan-dahan lang. So pa-power on natin. Ayan. Tingnan natin kung iikot, no? Yun. Kita nyo guys, umikot na yung ating fan motor, no? Wala pang LC at hindi pa kompleto yan. Yan. Ulit-ulitin natin yung kanyang pag-test, no? Yan yung tinatawag na run testing, no? Yan. Run testing tayo, so okay. Tapos hawak-hawakan ito ng shafting kung hindi napipigil. So okay, medyo malakas siya. So na hindi natin kayang pigilan kanyang shafting. So ganun lang guys, at pagkatapos natin itong maran testing, babalik na natin to at sa kanyang cover. Yan. Tapos yung sa kanyang LC, doon naman tayo magte-test ng pinaka-final. Yung meron na siyang load na LC. So yan. So kabitan natin yan sa kanyang LC at sa kanyang mga accessories. So ito guys, at nalinisan ko na rin. So bago nga pala natin kakabit yung guys, kailangan na malinis na lahat. Malinis yung kanyang LC, yung mga cover. Yan. Para pagbigay natin sa customer ay malinis na. So ayan, kabit ko na. So mag-run testing ulit tayo na may LC na. So ito na yung pinaka final na pagto-troubleshoot natin, no? Step by step lang yung ginawa natin para sa mga baguhan dyan na mag-ayos o magre-repair ng stand fan. Sundan nyo lang guys yung ating ginagawa. So yan, saksak uli natin. Yan. Naka-zero siya. Lagay natin sa number 1. Ayan. Power natin sa number 1. Ayan, tatakbo. So, umikot sa number 1. So, okay na. Ayan. Number 1 yan, Tapos, yan na naman uli natin dito sa number 2. Number 2. So, ayan. Number 2. So, lalong lumakas sa number 2. No? Maganda yung ikot niya. At pagkatapos ay number 3 naman. So, yan. Sumobra na ang lakas. So, okay na yung kanyang ikot. Maganda. So, yun. Nagpalit lang tayo ng fuse. Hindi tayo nagpalit ng capacitor, hindi tayo nagpalit ng bushing, hindi tayo nagpalit ng motor, hindi tayo nagpalit ng shafting. Fuse lang yung kanyang naging problema, no? Step by step lang po yung pagre-repair nito para sa mga baguhan, no? So ayan, at nakabuo na naman tayo ng isang stand fan, electric fan, Eureka. I-share ko lang po ito para sa mga baguhan na gustong matuto. Sundan nyo lang po yung video na aking ginagawa. So ulit-ulitin lang uli natin kasi baka minsan hindi na magluloko, no? Ayan. So ganun lang guys, ulit-ulit lang.
So ayan, sana nakatulong itong ating video para sa mga maguguhan, no? Ayan. So hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel ay paki-subscribe na lang po. Yan. Sana makatulong po itong aking video.